opisyal nang inihain ng NBI ang subpoena sa Office of the Vice President nitong Martes. Ang subpoena na nag-aatas kay Vice President Sara Duterte na humarap sa Nobyembre 29 ay natanggap ng isa sa kaniyang mga abogado. Matatandaang nagbabala si Duterte na kumuha na siya ng assassin para patayin sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Aranita Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung sakaling may mangyari sa kaniya. Dahil dito, sinabi ng isang opisyal mula sa Presidential Security Command, PSC, noong Lunes na dinoble na ang seguridad ng Pangulo. Ma'am, na-verbalize niyo na po ba sa administration yung tungkol sa threat sa inyong buhay? Napanggit niyo po kasi yun? Yes ma'am. Ay hindi pa ma'am. Nag-complain ako noon, if you can remember, in the media, and then they dismissed it. Everything is well documented with documents and videos. And nagsabi ang NSC ng national security concern ang threat sa president, pero apparently they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. So what kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang vice president ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Are you taking legal action po, ma'am, dun sa threat sa inyo? Ma'am, I do not expect fairness from this government. Really, truly. That is the reason why I'm pussyfooting with court cases. We do not expect fairness. Imagine mo, saan ka nakahanap? Na-admit na yung tao sa hospital, bigla na lang papasok, discharge na siya in less than an hour. Saan ang hustisya dyan? Saan ang hustisya dito? Let's get ready to rumble. The more you hurt her, the more she's fighting back. Ganon yung ugali ng Duterte. Hindi yan natatakot. Yung press con ni Pangulong Duterte. There is a fractured governance na bali lang, hindi lang na-sprained. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. Nobody can... it's a long process mapapil sa Supreme Court. Unless you dala ka ng kaso doon, matagalan yan. Mga next year pa yan. So if you want a redress of grievance remedy, so it is only the military who say. Alam nila that they are serving under a commander-in-chief who is a drug addict. Na huwag nilang bulahin ang Pilipino na hindi alam nila yan. And they can always check it out with the Presidential Security Command. Bahala sila. Kailangan trabaho yan eh. Protector of the Constitution. How do you protect the Constitution? So if you protect the Constitution by saying that we will protect the drug addict for president for another 4 years, well and good. Yun ang gusto ninyo. Yun ang masunod. Inday, wala yun. Inday, kaya niya yan. Insignificant pa siya doon kasuhan man nila si Inday, di kasuhan nila. Hindi naman makulong yan. Hindi talaga mapakulong yan. Kasi patayin mo yan, mag-uwi ang Davao yan. Wala yan. Hindi ako mag-ano. I'm more concerned doon sa kaso ni Zulaika.
Kasi she might have suffered a heart attack. Kasi yung pain sa likod pag too severe. Pag ang heart attack kasi kan the symptom kan start sa yang masakit masyado tapos nagsusuka ka. Heart attack yan. Hindi kumakain eh. Pero yung sa Congress, wala muna akong may ano. Wala akong pag-usapan pa namin how not to pinag-usapan namin ngayon ni Martin Delgra pati ni puro man kami abogado is how not to destroy a republic. So, we can entertain question pero hindi ako muna makialam doon. President, yung sinasabing threat daw ni Vice President Binata man yun. Ako, uturo rin itong PSG pati. Siyempre, pagka ganong init ng, sino ba naman hindi mag-init ng ulo? Alam mo si Inday. Pero si Inday, siguro, may sabi sa kanya, So, who is vice mayor? You or Inday? ano? Sino mas isog sa inyo? Ikaw o si Inday? Yun ako, isog, yung naman movement ang isog. Maisog yun. Ako, retired na ako, sabi ko, wala na ako. So, si Inday. Ako, I have full faith kay Inday. Kaya niya yan. Anak ko yan eh. Kilala ko. Kaya niyan. Pero, one thing is clear, yung direksyon ng administrasyon, doon talaga sa amin. So, another appropriate question would be, yung ito with sincerity, kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kung mga, pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Sabihin mo sa amin. Kasi nagpapatulong kami to get the answers. Sana we cannot get a correct and accurate or true answer from kami ang magtanong. Barado kami ngayon eh. So under the constitutional provision of the right to be heard, kailangan sagutin ninyo yan. Would it help if one would... The right to be heard, Dream na yun? the right to be informed. Importante yan. Constitutional provision yan. Mr. General sa military. And the right of the people to seek redress of grievance. Kayo lang ang makabigay niyan ngayon. The right of information, you protect that right and allow us to use it. And we are seeking for redress of grievance of the abuses of government. Huwag na lang yung dalawang babae na inaano nila. Karaming sabi, ganon, tantrum. Hysterical yun, hindi yun ano. Eh, kung ikaw may kasama ka na worker mo, delirium na, what are you supposed to do?
ako sa isang tanong na, Mr. Military, give us a right. The right of information that is true and correct, the right of redress of grievance, and